Posible ang rotational brownout sa mahigit 20 probinsya sa Luzon at Visayas ngayong pong gabi. Nakatutok si Ian Cruz. Red alert na naman ang Luzon grid hanggang alas 10 ng gabi na susundan ng yellow alert hanggang hating gabi mamaya. Kaya maaring magka-rotational brownout sa ilang bahagi ng Lipa, Batangas. Gayun din sa ilang bahagi ng Tarlac at Bataan, pati sa Pangasinan, Nueva Vizcaya at Ifugao. Posible rin yan sa Albay at Sorsogon. Kasabay kasi ng mataas pa rin konsumo sa kuryente, 18 planta ang hindi gumagana sa Luzon. Bawas pa ang kuryenteng napoproduce ng 3 iba pang planta. Para makatulong, sabi ng Meralco, nangako ang ilan nilang malalaking customer na magbabawas sila ng mahigit 300 megawatt na konsumo para mabawasan ang demand. Hanggang alas 7 ng gabi naman ang red alert sa Visayas grid na susundan ng yellow alert hanggang alas 10 ng gabi. Kaya maaring makaranas ng rotational brownout sa Cebu at Negros provinces, pati sa Panay provinces at Guimaras. Gayun din sa Leyte provinces, Eastern at Northern Samar at Biliran. 21 planta kasi sa Visayas ang hindi gumagana. 3 planta naman ang gumagana sa mas mababang kapasidad. Ayon sa Department of Energy, may mga ginagawa naman daw na planta ng kuryente sa bansa na kapag naikonekta na sa grid, magdudulot ng mas matatag na supply ng kuryente. Ngunit habang hindi pa operational ang mga ito, kinakailangan nating magtipid. Sana ang ating mga kababayan ay magtipid. Huwag po sana nating isabay dun sa mataas ang demand. Pag malamig na kunyari sa gabi, baka naman pwedeng dun na mamalansya. Kanina, isang Memorandum of Understanding ang pinirmahan ng National Electrification Administration, Department of Science and Technology at Association of Isolated Electric Cooperative Incorporated. Sa ilalim nito, tutulungan ng DOST ang mga walang kakayanan na electric cooperative na magkaroon ng computer-generated dashboard para matugunan ang maintenance at aberya sa supply.